Okay, so nandito po tayo sa topic na kampihan sa church, ano? Ang bilis no? Hindi, Okay. pero yun yung pag-uusapan natin Okay. kasi yun yung sa 1 Corinthians chapter 10. Mm. Ano na ba tayo? 149 episode yata. So last time wala si Brother Tomas sa Romans 1. Sa 1 Corinthians chapter 1 na tayo. Para sa mga bagong taga-subaybay, ay natapos na kasi natin yung Matthew and then yung John, kung di ako nagkakamali, no? Okay. After nun is Acts. Yes. Tapos nag-Romans tayo. Now down to our fourth ba? Fifth book. Siguro Pipok. So Matthew, Mark, Luke, John, hindi, Matthew, John, Acts, Romans. Ay, Pang-fifth fifth niya. book. Oh, ito po yung Okay. panglima nating libro. Dahil Pipok. nung sinisimula namin itong gawain ito, podcast na Mamalakaya, meron din kaming mga topical nung mga una. Siguro mga unang 5, unang 10 Oo. is more on topical. Ibig sabihin ng topical, namimili kami ng topic, tapos magre-research kami sa Bible tungkol About sa sa topic na topic yun. na yun. Sample, topic tungkol sa ano ba? Mental health. Mental health. Paano yung tamang pananamit? Okay, Sa paano tamang Christian. pananamit? Yung rape, dress code, yon, di ba? Sa mga unang episode yun. So, yung mga hot topic, di ba? Oh, May mga mga hot ganun topic. tayo. Mga trending topics. Oo, trending topics. Masasaw-saw tayo. Yeah. Trend Saw-saw, wagon. yeah. So, ganun. Ngayon, after nun, napag-desisyon na natin na maging chronological na lamang. Ibig sabihin po ng chronological ay yung pagkakasunod-sunod baga. Yes. Expository nga yung tawag ng iba dun eh. Very good. Di ba? Ganon. Okay. Ang ibig sabihin po nun, magbabasa lang tayo ng Bibles. Simulan natin sa chapter 1. Kaso kung saan mayari. Kumbaga, mapapasadahan lahat Yes. na hindi natin chine-cherry pick. Ang haba ng intro ko, no? Kampihan kasi sa church yung topic ngayon. Ang gusto ko lang talaga sabihin, hindi namin sinasadya ito. Hindi kaya ako natawa ang konyo kasi. Oo nga. Kampihan sa church. So, hindi namin sinasadya. Actually, before, may mga issue sa local church natin na parang, uy, saktong-sakto naman. Bakit naman nyo sinasadya? Pero malinis ang aking konsensya at ang aking mga kasama dito. And even now. Oo. Na hindi ito, tawag dito, chine-cherry pick. Okay. Yan, hindi ito sinasadya. Oo. Ngayon, sabi ko nga, baka ito ay isang pahiwatig. O pamamaraan. O pamamaraan ng Diyos na talagang Madres. ma-address yung ano. Na-amaze lang din naman ako. Though, to be fair, pwede naman kasi talaga ding sadyain. Pwede din naman. Okay. Kumbaga, wala namang masama. For the record. For the purpose of talagang i-address or i-correct yung Pwede naman tayo magparinig na lang. Parinigan na lang natin lahat ng may issue sa buhay. Alala ko na Ang yung may mga kasalanan. Pwede ang mga naman. mature na tao ay hindi nagpaparinig sa mga post. Di gaya lang iba dyan. Di ba ganun? Okay. Pero, sa sinasabi mo nga, sir, pwedeng sadyain. Ngunit, Pero ito, hindi talaga. tatapwat. Katulad nung sinasabi ni Pablo na may karapatan naman talaga silang umani ng material na bagay. Pero, Hindi niya in-exercise yung karapatan na yun. so, bilang church, may karapatan tayong i-address ang kasalanan. Yes. Specific or hindi, Trabaho talaga ng church. Oo, trabaho yun ng church. Kasi ang church ay hindi social club na pag-ibig at konsentihan lamang. And even yung salitang pag-ibig is not without discipline and correction. Baka mali tayo ng pakahulugan ng pag-ibig in a loving manner, ganito, ganyan. Puro yung favorable lang. Nung pala, ang loving manner pala is yung sigawan, bulyawan mo. Yun palang pinaka-loving manner. Hindi natin alam eh. Yung gisingin mo sa katotohanan. Siguro mas tamang term. Maaari. Okay. Yun ang isa kong pasakalye. Noong nakaraan, pinag-usapan natin Romans Corinthians. First Tagal kasi Corinthians. natin sa Romans. Dyan, may 2 Corinthians Oo nga. So, sa 1 Corinthians, bago mo i-correct ang isang tao. Okay. Yan. Ano yung pinaka-title ko? English eh. Before you correct someone. Ano ang naging buod nun, sir? Para kay Tomas na hindi natin nakasama nung ano.
you have to first appreciate yung ginagawa ni Lord sa buhay ng tao na yon. Though, kahit sabihin natin puro issue yung Corinthians. yung Corinthians, still, mga Christian sila, tinawag silang Christian ni God. Okay. Though, siguro, alam na ni God, hindi ba siguro, o alam naman na ni God na magiging holy yung magiging living. banal talaga sila. So, yun. Tapos may Bago purpose. mo i-correct, bago mo i-review, I-appreciate mo muna yung mga noticeable na ginawa at ginagawa ni Lord sa buhay nila. pangit. Yun ba yung parang itataas mo muna bago mo ilagapak? Hindi naman, kasi daw, actually babanggitin dito yun eh. Yung, Inassure sila na kabilang. sasalatin mo muna daw ng gently yung ooperahan. Para hindi na siya magulat na bigla siya sasaksakin. Okay. May intro, may pre, ito pa yung masakit. O sige, i-operate ko na to. So, kumbaga, alam niya na yun yung dinidil. Sige, simulan na natin. Sige. Simulan na natin. Verse 10 only. Verse 10. Ako po ay nagbabasa sa Pinoy version at pwede niyong basahin po ito sa iba't ibang klaseng version at iba't ibang lingwahe. Okay. No? Hindi lang tayo strict ka. Yes. Mga kapatid, dahil may authority ako galing sa Panginoon natin na si Jesus, sasabihan ko kayong lahat, please, magkasundo kayo at tigilan nyo na ang pagkakampihan. Okay. Magkaisa kayo sa isip at pagdedesisyon. Okay. So, una sa lahat, hindi in-exercise ni Paul dito yung kanyang sabihin nating strict na authority as apostle ni Christ. Instead, nakikiusap pa nga siya. Actually, kahit sa Romans, diba? Yung, therefore, in view of God's mercies. So, nakikiusap pa siya sa mga brethren niya na, please naman, magkasundo kayo, huwag kayo magkagatan. Kayo magkaroon ng division. Kasi ang binabanggit dito, division, galing siya sa Greek word na iskismata. Pero yung skismata, hindi siya necessarily party or faction. Okay. Ang ibig sabihin niya is to tear or to rend, punitin. Dito kasi sinabi ni Pablo na meron siyang authority galing sa Panginoon. So, existing pa rin pala siya, yung may authority sa church. Yes, kasi without authority, alam naman natin, there is no security. Hindi, wala kasi kasing ito, order pag walang authority. Hindi, ito kasi, para sa mga hindi pa nakakaalam, pero baka alam nyo na rin, yung, kumbaga, nanggaling kami sa isang iglesia na na-hype yung authority. No, ngayon, dahil nagkaroon tayo ngayon ng panibagong samahan, no, ng church o iglesia. So medyo nawala yung ganong thinking na may otoridad tayo sa merong taong elder, may taong pastor na parang tila magkakaibigan lamang tayo at magkakasawsawang suka tayo. Okay. No. So, nawala yung element na parang may authority. Kaya, minsan, baka kapag kinorek ka ng isang tao na may authority, kasawsawang suka mo nga. Hindi, wala lang sa'yo. Walang bigat. Oo, dahil nga nawala yung elementong ganun. Parang ganito, no? Pero dito, meron pa rin. Parang ganito. Under na tayo ng grace. Under na tayo ng New Testament, di na Old Testament. Pero hindi ibig sabihin nun na nawala yung standard ni God ng Old Testament. Si God the same yesterday, today, and forever eh. So, kung may standard siya against sa sin sa Old Testament, yung pa rin yun sa New Testament. Though, hindi na tayo binabatas dun sa mga rituals and ceremonies ng Old Testament. Pero bawal ka pa rin pumatay, di ba? Yes. Parang ganito, hindi na natin ina-abuse yung thought na authority para ma-manipulate o makontrol yung tao. Pero meron pa rin authority para magkaroon ng order sa church for that purpose. Okay, order. Kasi sinasabihan dito na magkaisa nga, magkasundo at tigilan ninyo ang pagkakampihan. So, merong kampihan na nagaganap dito. Magkaisa kayo sa isip at pagdedesisyon. Ngayon gusto ko itong i-emphasize, no? Magkaisa kayo sa isip at pagdedesisyon. What's your thought about this? Sige. Brother Tomas, sa tingin mo? Sa iyong lahat isip. Sa isip. Una sa lahat nga, ang problema kasi ng mga Corinthians na ito is
yung division na nangyayari sa kanila is not about sa parang yung contention nila about sa scriptures or about sa truth. Hindi doon? Hindi Hindi dahil doon. doon. Ang contentions nila is fleshly. Okay. Carnal. Hindi sila nag-divide o hindi sila nagtalo-talo dahil sa mga katuruan. Sa Hindi doktrina. doon. Hindi dahil doon. Hindi dahil doon. Mga lang, mga karnal lang siguro. Yes. Mas trip ko ito, mas trip ko ito. Parang sabihin natin Preference, gano'n. Pwede parang iba dyan. ganun, pero ito is more likely. Halimbawa, sino ba yung paborito mo Preacher, gano'n. Hindi, yung medyo mas worldly pa na Mas maintindihan ng viewers na sino ba idol mo na K-pop okay. ngayon, sino ba yung ganito, Okay. ganyan. K-pop. Okay. Dito naman, Politiko, pwede. Hindi, dito, ganun, iba lang pwede. yung term. Iba lang yung term. Sino So- ba yung mas prepare mo na preacher o speaker? Parang yung gano'n. ganon. Yung nag-share sa'yo. So, parang naging... Yun yung dispute sa Sila kanila. kumbaga, parang pataasan sila ngayon. Itong part na to. Itong part na. Pataasan sila na Okay. dito. Kasi madami pa. Magkaisa kayo sa isip at pagdedesisyon. Ibig sabihin ba na to, kailangan may isa lang viewpoint tayo? As a Kapag, church, gano'n? actually, binanggit na to na one mind, one faith, one baptism, Pwede one ba tayo Lord. magkaiba-iba ng opinion sa mga ibang bagay as Pwede a church? pwede tayong magkaiba-iba ng opinion regarding sa preference ko na sa kulay ng damit. So, kung nakatayo ba o nakaupo pag nagkakantahan ng songs sa Sunday, kung ano yung pagkain na ihahanda. Pero sana, huwag tayo magkaiba ng viewpoint regarding sa kung ano yung sinasabi ng Bible na kasalanan, mali. At sinasabi ng Bible na tama, banal. Yun is, hindi yun subject Bias for... dapat tayo. Yes. So, kumbaga, irregardless kung nagkakaintindihan tayo o hindi, pagdating sa sinasabi ng Biblia, iisa tayo doon. Okay, so nagkaroon ng kampihan. Ano yung Yun. nangyari dito sa kampihan na to? Um, Bakit merong mga nagkakampi? mababasa yan kapag tinuloy yung verse. Wow! Tutuloy na natin? Oo. O may sasabihin pa kayo sa verse 10? Baka may pahabol kayo bago natin yan. Yung emphasis ko is yung sa same mind and same judgment. Okay. Kaya importante na yung bawat Christian is ang bias nila sa Bible. Hindi Dapat sa... naman talaga. Kasi kapag ang bias natin sa Bible, Sola regardless scriptura. regardless kung gusto mo yun nagko-correct sa'yo o hindi. Kasi It's not the messenger. yung syempre, may factor yung messenger in terms of, di naman niya ina-apply talaga yung sinishare niya. But the point is, Regardless nga. kahit na sabihin natin yung pinaka-masahol na hindi na ina-apply, remember sinabi ni Jesus, sundin nyo yung sinasabi nila, wag yung sundin yung ginagawa nila. Okay. As long as yun talaga yung sinasabing malinaw ng Biblia. Hindi kasi natin pwedeng ipangtakip na, uy, yung nag-share naman sa akin, hindi naman siya perfect eh. Hindi naman niya sinusunod yun eh. Yes. So yung sinabi niya, baliwala lang din. Hindi pwede nating ipangtakip yun. Or, ikikriticize natin yung nag-share dun sa, hindi sa truth na sinasabi niya, kinikriticize natin dun sa manner ng kanyang pagtuturo, not knowing na ang ina-address nga dito, yung sin mo. Ang maganda niyan, So, ang parang tanong, nadadivert. ang maganda niyan mga kapatid, ang tanong niyan ay, sige, pagpalagay na nating sablay. Sablay. Sablay ang Nagko-correct. nagko-correct, hindi niya sinusunod, pangit ng approach, nag-mature Sige, ka ba? todo mo na. Sige. So, ang tanong, Nag-mature, na-address ba yung sin, tinanggap nag-repent mo ka ba? ba? Tinanggap mo ba? Yung pa rin kasi yun. Tama. So, It's a two-way. So, kumbaga, hindi mo i-highlight yung yung approach eh. Hindi naman nagbago yung kulay nung ina-address nung sin just because pangit o maganda yung approach eh nung nagko-correct. Oo, wag sana nating i-shift. Ah, Kasi alam mo sa social media, ganun eh. Di ba? Hanggang sa kuna nagtatalo na kayo, dahil natatalo ka na, yung grammar na nung kausap mo yung kino-correct mo instead yung mismo. Ganun kasi yung parang nagiging Hanapan na lang ng butas. oo. Parang ganun. makapuntos na makabusit. Ganun. Ayun. Naway huwag. Oo. May nadagdag pa ba kayo? Yun nga yung Sa reason. Kasi pag pareho kayo na iniisip at pareho kayo ng judgment, Dapat based sa Bible talaga. yes. Ibig sabihin nun, yung bias sa Bible,
hindi mo mamalisyahan yung Okay. nagko-correct sa'yo kasi nga, yun yung sinasabi ng Bible. Kahit hindi siya yung ginamit, ibang tao yung ginamit, yun pa rin yung sasabihin niya because same Bible sila nang Basta ginagamit. clear, ano? Oo. Basta clear yung Bible doon. Although may mga gray area din naman Yes. sa Bible. Ano? Oo. Tulad nga ng nabanggit natin before sa Romans, may mga preferential differences Pero wag sana tayo. din natin kulayan ng gray, yung malinaw na merong black, at white. or white. Oh, yun. Ako, colorblind ako. Pero nakakita ako ng gray. Pero alam mo yung definition naman ng black tsaka ng white. Okay. Malayo eh. Sige. 11 to 13. 11 to 13. Ay, masaya to. Sige. Mga kapatid, may nagbalita sa akin galing sa family ni Chloe Okay. na nag-aaway daw kayo. Ganito kasi, Gagalit. Okay. iba-iba daw ang sinasabi nyo. Okay. May nagsasabing, si Paul ang sinusunod ko. O kaya, kay Apollos ako. Yung isa naman, kay Peter ako. Tapos yung isa, si Christ ang sinusunod ko. Bakit? Nahati na ba si Christ? Okay. Si Paul ba ang pinako sa krus para sa inyo? Binaptize ba kayo para maging disciple ni Paul? Okay. May ano na, maraming mga mga karakter na binanggit. Ano ba? Sino ba tong mga karakter na binanggit na ito? Si Chloe, probably a Christian, Okay. pinaniniwalaan na tawag dito, siya yung nagsabi na mayroong problem dun sa church na may mga pagkakabaha-bahagi at pagkakakampi-kampi. Ngayon, may sinasabi dito na may mga contentions or quarrel or conflict between dun sa mga believers. Ano yung mga conflict na yun? Is nadidivide sila according sa kanilang mga parties or mga leaders. Mga partido, gano'n. Oo. Though baka hindi naman din aware yung mga tao na to na sila yung inaanong party na inaangat. Tinataasan ng Oo. inaangat. Kasi may binanggit kay Paul, Apollos, Cephas, and Christ. Ang ganda ng pagkakapaliwanag dito ni isa-isa. Sige nga. Ay, kami ang partido ni Paul. Bakit kaya? Sinusunod namin ang yapak noong nagpasimula ng simbahan dito sa mga Gentiles. Ganda. Okay? Which is si Apostle Paul. Mm. Kami ang tama sa paningin ng Diyos. O, yun yung kay Paul. O, yung kay Apollos naman, ay, sumusunod kami sa yapak na isang tao na mayroong matinding kapangyarihan at regalo ng banal na Espiritu Santo. Spiritual gift. At isa Si siyang Apollos. No? at isa siyang tao na magaling magsalita. Impressive man, 'di ba? Magaling siya magsalita. Si Apollos. Napaka-bold nga eh. Kaya kami ang tama sa paningin ng Diyos. Okay. May sumigit ba? Ay, kami kay Cephas, kay Peter. Yun, sabing ganon. So, Ano kay Peter? sumusunod kami sa yapak ng the best o sabihin nating leader ng mga unang apostol. O, di ba? Sa Kanya-kanyang bragging rights. Kaya nga, sa kanya pa nga binigay ang susi ng kaharian ng langit at siya ang aming leader. Mm. Kami ang tama sa mata ng Diyos. Merong ayaw magpatalo isa. Kung meron pang sumundot. Kami naman, ang partido namin kay Jesus. Ayan. Nga sa akin dito, lahat kayo mga karnal kasi mga tao kayo talaga sinusundan nyo na footstep. Kami, ang sinusundan namin na footstep, si Jesus mismo. Kaya kami, yung tama sa paningin ng Diyos. So, pansin mo, alam mo yung, wala ka sa lolo ko. Diba, para siyang ganun eh. Pataasan nga na ihi. Pataasan ng ihi. Pero, medyo kakaiba kasi parang sa side ng spiritual. However, carnal pa rin kasi siya. So, kumbaga, nare-reveal dito yung pride ng isang tao. So, bakit, Sir, may ganun? Parang dito ako kampe. Dito. Yun kasi, yun yung kampihan eh. Bakit nagkaroon ng ganun? Meron kasing tinatawag na bragging rights kasi. Yung parang feeling mo na kami yung tama para kami yung masundin ninyo. May ganun kasi. Yung Pride din, ano? Hindi lang pride, merong power and control and authority kapag ganun. Ang pangit nung yung sinabi na basta kami kay Christ, Parang Hindi kasi may mga tao din ako na gano'n, kahit di ako magsimba.
Di ba? Kahit di naman ako magsimba, kay Jesus ako. May nabasa nga ako hindi ko pinakikinggan lahat yan. Ang binabasa ko lang yung Bible. So parang ala siyang pinagkaiba sa ganun yung ganung bagay. Pero pwede naman daw na wala naman talagang party ni Paul, wala naman talagang party ni Apollos, ni Cephas, kundi ginamit lang sila na parang code para hindi i-reveal yung totoong mga guilty na tao. So kumbaga nagbigay lang sila ng sample. Mari. Kunwari, magkakaibigan tayo, nabalitaan natin na yung mga brethren natin sa ganun, nagkakampi-kampihan, sabihin, si ano daw, pang kay Ivan, kay John, kay Tomas, at saka kay Lord Jesus. So parang ganun. Iniba lang yung name. Para magkaroon pa ng konti pang respect may dignity pa. Saka may dignity dun sa mga guilty na individual. Possible daw na pwede, ganun. Pwede. Ayan. So, ito daw pagyayabang daw nila, hindi naman necessarily na ang niyayabang nila yung leader nila. Ang niyayabang talaga nila ay sarili nila. Kasi, member ako, o follower ako, o disciple ako. Ito ba, Sir John, ay usaping unity sa kabuuan ng simbahan sa buong mundo o sa particular na local church? Particular naman local church. Dito, particular na local church. Okay. Pero, possible din ito na nagaganap at nangyayari sa ibang parte ng mundo, ibang form. Yung kunwari mas importante yung ministry na to. Hindi, mas yung ministry namin. Pwedeng na iba lang ng form. Pero ganun pa rin yung conflicts. So dito sa local church ng Corinthians, may kampi-kampihan dahil sa ganitong mga disputes nga, no? Yun nga dito ako, ikaw may sabihin ka ba? Hindi, meron kasi tayong kilalang brother na yung church nga niya dati. Though medyo bago-bago pa nun. Okay. Parang ganito yung nangyari. So, nagkaroon ng kampi-kampihan hanggang sa nagkaroon ng division. Ang nakakalungkot nga doon, na-discuss na to dati natin na okay sana, binanggit din to ni Paul, or babanggitin din niya din dito sa sa latter part ng Corinthians na okay naman na meron division sa inyo para makita kung sino ba talaga sa inyo yung ina-approve ni God. Yung approve kay God, tapos kung sino talaga yung unbeliever or hindi Christians. Kumbaga, ang ang division nila is about sabihin natin kung sino ba talaga yung obedient kay God or hindi. Pero yun nga, yun sa nangyari sa church ng isang kilala natin, hindi about sa sa doctrine. Hindi naman talaga sa essential na kung ligtas ba talaga, kung paano maliligtas yung ibang tao. Ang anuhan nila is about power. Not even nga yung obedience Power. Sino ang magiging leader? Yun. Tapos, about din sa money, ganyan. So, medyo, yun nga nakakalungkot, diba? Kasi instead na, why not rather be wrong sa mga doon applicable yung mga ganung bagay Pero ang nangyari, dahil ayaw magpatalo ng isa at gusto nito na mas masunod pa rin siya, so hindi nag-deny yung dalawa, ang nangyari, nag-split na talaga sila. Kaya nga na-produce dyan si Sister Joanna. Nabanggit na tuloy. Ngayon, si Sister Joanna napunta sa atin. Ngayon ang point ko lang dito is may mga distinctions. Pwedeng i-divide to have distinction. Okay. Divide in terms of dito yung sa prayer, dito sa teaching, ito yung sa ganitong ministry. To Division of distinguish labor. lang. To distinguish kung ano yung mga nagkakalob. Tsaka hindi naman kasi pwede na pare-pareho ng personality yung lahat ng churches. Kalatang tao. Kunwari, yung kakilala natin, formalist sila. Tayo, super informal yung style natin ng pag-share. Pero, magkakaibang tao yung nakaka-capture or nakikater. So, ang point doon is, wala namang masama doon. May binagit pa nga sa Bible na yung anyone that is not against us is for us. Yeah. So, let us be careful na nadi-divide yung church hindi dahil sa doctrine, kundi doon sa mga petty tsaka minuscule na mga
bagay-bagay. Okay, so ito, i-drop ko yung tanong na, so hindi rin okay na sa isang tao na, ito na yung leader ko, dito muna ako makikinig. O, Yes. ito na yung leader ko, Yes. sa kanya lang ako makikinig. Hindi yung pwede sa ibang tribe. Actually, mali din to yung para bang, kunwari, may mga elders sa church. Oo. Itong elder lang na to yung pinakikinggan mo dahil sabihin natin hindi mo prefer itong elder na to na makinig, mali daw yun. Kasi, kung lahat yan is ginagamit ni God, kung lahat yan is sabihin natin kinoconsider mo na sila yung nakakalaga sa inyong kaluluwa at sa mga gawain inside the church, meron talagang binigay na authority to them. Ito hindi ko sinasabi para i-emphasize yung authority. Sinasabi ko to na meron tayong minsang sin sa puso natin na nadidishonor and nadidisrespect natin yung tao by doing that. And kapag meron tayong pinipili lang ng mga tao, hindi rin malayo na pipiliin lang din natin kung anong verses yung gusto natin sa Bible, kung pinipili lang din natin yung mga tao na gusto nating pakinggan. Pero bakit ganun, sir? Bakit ganun ang nangyayari na merong favorite na tao? Siguro, yung isa, less harsh compared dun sa isa. Pwede. Kaso, ito, si Spurgeon mismo nagsabi nito Actually, pwede din naman na siguro yung isa, kabisado ka na, alam niya na yung buong detalye, kaya niya nasabi statement na hindi mo nagustuhan. Oo. Pero unlike dito sa isang elder na Hindi pa niya alam intro pa lang. Magsisimula Magsisimula ka kasi ulit magkwento Eto, tanda-tanda ko itong binanggit ni Charles Spurgeon na marami daw actually itong issue na yan, yung mga ganyan-ganyan, nung pa pala issue na yan. Kay Charles Spurgeon, para bang marami nagsasabi na ang harsh daw nung preaching, ang harsh daw nung way ng pagde-deliver, ang harsh daw nung approach, ganyan-ganyan. Sabi ni Charles Spurgeon, walang ganyan na accusation or walang ganyan na retort ang isang totoong Christian. Kasi yung totoong Christian, whether harsh or soft yung pagkaka-deliver, this is not to justify yung approach kasi kung may ipag-gracious pa naman tayo, so be it. Wala nang problema doon. Ang pinipinpoint lang ni Charles Spurgeon is ang totoong Christian, hindi yun yung big deal. Hindi yun ang binibig deal niya kapag may mga sermon o may mga correction. Ang dapat binibig deal dito is tama ba tayo yung pamumuhay natin kay Christ. You see, even sa time pa ni Charles Spurgeon, binabanggit na yung ganun. Binabanggit na yung... Hindi, akala ko nakapatay mic mo. Hala lang, tinignan ko lang. Okay. Binabanggit na yung ganung bagay. Kasi... Tagal na nun. Kasi ganito kung walang masama sa gracious na pakikipag-usap, okay, yun yung tama, Pero there are times na kapag talaga matigas yung ulo, firm talaga yung pagsasabi. Nakalimutan ata natin kung paano kinorek ni Samuel si David nung nangalun niya siya kay Bathsheba, pinapatay niya si Uriah. Hindi naman pwedeng Nakalimutan natin nata kung paano. Sabi nga sa isang verse, sawayin mo sila ng may kabagsikan. Di ba? At si God is merong severity. Sana kung mabagsik ka palagi. Ayun, si God, pwede. Galit ka sa mundo. Si Jesus, strongly nirebuke niya si Peter. Si Paul, strongly nirebuke niya si Peter. Si Peter na naman. So, remember si Peter humble kasi. Remember si Peter, mas matanda kay Pero na-humble siya kay kasi. Paul, yes. Pero kumbaga, tinanggap niya Peter niya. Peter. Sabi nga nung isang brother natin, pero hindi, at the end of the day, kung tama na may connection, yun talaga yung sabi dapat. nga nung isang brother natin na nagtatago sa pangalang Toby, Brian. yan. Tsaka Toby. Na, why? Ay, sabi niya, why did rather be wrong? Why don't you reflect? Okay. Sa couples namin. Sa couples. Why don't you reflect? Pero tama, why not rather be wronged? However, if yung pagiging wrong is para paulit-ulit na i-tolerate yung sin, brother, may abuse sister, kasi baka po nga pwedeng mag-reflect. Kasi isipin mo na pag yung buong church nag-a-adjust para sa'yo, there is something wrong with that. Yun. So, kumbaga,
there is a contribution with every member. Minsan, baka kaya na-feel natin na binabatas tayo ng tao sa paligid natin, ay baka namumuhay tayo ng parang walang batas. Oo. Lawlessness. No. Kaya minsan, kapag Minsan medyo... sabihin yata si Tomas. Sige, i-ano ko lang, ituloy ko lang. Sorry, last sige na. lang. Kaya minsan, pag na-frustrate na ako, kasi minsan sa pagkokorek, ang gusto ko lang gawin, bilugan yung verse, tapos babasa yung verse. Bilugan yung verse. Harsh nga rin yun. Hindi, pero, kasi wala na ako sasabihin. Ang gusto ko lang Parang gawin, bilugan yung verse, babasa. Paano nga kaya sa tingin? Ikaw sa tingin niyo, paano? Ano bang Ay, hindi, may sasabihin mo na ata. Hindi, bago mo makalimutan. Sige. Sige. Regarding sa May tatanong correction. ako. Sa correction. Di ba parang, naisip ko kasi, di ba parang mas harsh pa yung mga magulang natin dati? Pag nagkakamali tayo, pinapalo talaga tayo ng ano ba? Yung... Kung ano yung mahawakan. Ganito. Hindi, kung ano yung mahawakan. Basta, yun yung nanay kung ano yung mahawakan. Di ba mas harsh pa ngayon? Pero nako-correct tayo. Na natama tayo. Masakit yun, di ba? Masakit sa ano. Brad, yung pag nag-aaway, sige, kung kayo ng kutsilyo, magsaksakan kayo. Galo pa yung mga sabi sa Bible, di ba? Para, yung i-correct mo yung bata. Discipline them para hindi sila The rod of discipline. Do not deprive them of the rod of discipline. Di ba? Yung gagamit ka ng rod of discipline. Hindi naman daw nila hindi nga daw nila ikamamatay yun. Tapos kapag dinidisiplina mo nga daw, hindi siya mapapariwara. So parang ganun din sa atin. Kumbaga, hindi kaya dahil trending na yung mga ngayon? Yung mga dahil doon. soft generation tayo. Actually, that is a factor. Kaya even, di ba sa mental health, natin na pinag-uusapan, your emotion, your emotion is valid, but they do not justify wrong behavior. Sir, ito na lang. Mayroon ako tanong. Inflict the thought. Paano kung siya talaga, kanyari emotionally unstable itong brother or sister na ito? Okay. Unstable talaga siya. Paano natin siya i-correct? O wag na muna? Hayaan na ba muna? Parang hindi ko kaya sagutin yan, brad pero meron akong kakilala, kaya niya sagutin yan. Sige nga. Oo. Brother Tomas? Oo ba? Oo, pero gusto ko sa tawagin si Toby. Ay, oo nga, bro. Para mas kaya niya kasing sagot. Kasi may victory kasi siya dyan. Ay, oo. Oo, di ba? Toby, ka dito. Pag daw kasi yung tao, talagang stiff-neck na sa ganong pag-uugali at talagang divine intervention na lang ang magpapabago. Siguro ang mainam is, isure muna natin na tayo nagko-correct is free tayo from hatred and any form of anger. Yun daw yung pinakamainam. Maghingi daw tayo ng help kay God kasi mahirap naman daw na puro daw yung ginagamit ko kasi this is not my words na binabanggit. So, mahirap naman daw na nagsasamba tayo tapos may dala-dala tayong ganun sa isip mo, sa puso mo. Tapos lagi mo iniisip paano mo mapapatunayan na tama ka, mali siya. Remember, isang body tayo na kapag nasaktan, isang member ng body, lahat naman sa atin is nasasaktan. Naalala ko yung sinabi ni Jesus na nung time na tinanong siya ni Peter, ni Peter. Ilang beses ba dapat i-forgive yung brother natin? Sabi 7 times? 7 times na ba? Sabi ni Jesus, 7 times 7. 70 times 7. So kumbaga parang unlimited parang napakadami ba? Tas ang sabi nila is, Lord, increase our faith. So parang ang inaano doon is, dahil mahirap nga talaga gawin yung bagay na yon, mag-a-ask ka talaga kay Lord ng grace niya na ibig sabihin ba nun, bro, parang kunyari may mga malingang ginagawa yung brother or sister mo, pa-forgive mo lang without correction ba? Hindi Ganun ba talaga? Paano ba? Sa panahon kasi nga, ang hirap mag-correct Mahirap mag-correct sa hindi teachable yung heart. Okay. Or mahirap mag-correct sa hindi talaga disciple. Pwede. Yun, pwede kasing ganun. Bigatan ko pa yung sinabi ni Tomas. Parang yung sinabi din ni Kuya John na paano mo didisiplina yung hindi nga baptize? Yung baptize pa nga di ba? Yung baptize na nga, ang hirap pang disiplina. Bigatan pa natin sinabi ni Tomas.
don't think na yung sinabi ni Peter na 7 times po ba namin patatawarin is hindi gracious si Peter noon. Sa tradition ng Jew, ng mga Hudyo, pag finorgive mo na yung tao ng 3 or 4 times, tapos na yon. Wala ka nang pakialam after nun. Kaya nung sinabi ni Peter na 7 times, gracious siya doon. Extra mile pa siya, Kasi nag-extra mile siya doon dahil sa culture ng Jew is 3 to 4 times. Siya sinebe niya. Meron pala yun. Meron. Ano ka ngayon? Na Sergeant ka. Hindi, parang mas lalo nga ako nahiya. Mas lalo nga ako nahiya kasi yung 7 nga, hindi mo pa ka maipitik yung 7 eh. Yung 490 times ba kaya Daily. Daily. So, kumbaga makikita mo na hindi nagyayabang si Peter. Ano bang point dito ni Jesus sa pagpapatawad? Kung gaano ka merciful si Jesus, as much as na yung tao na yun is talagang admitted sa kanyang bakit, balik. Kung sinabi ni Jesus, patawarin, bakit may tinitiwalag sa church? Kasi biblical din yun. Okay. Yun naman is para hindi mo contaminate yung purity ng church. Ibig sabihin, patawarin mo yung kapatid mo. Yun ba yung tawag? O neighbor? Yun din naman. Kasi kapag tiniwalag ka, hindi ka kapatid. Kasi who is your neighbor? Di ba? These are my neighbor. Who are my brothers and sisters? Ito. So, hindi ba contradicting yun? Hindi siya contradicting. Nagtiwala kayo, pero dapat sabi, forgivable. Actually, kinocommand tayo na, di ba, darating daw yung time na i-judge daw natin yung mga angels. I-purge daw natin yung kasalanan sa loob ng church. Ang purpose nun is para hindi ma-contaminate yung buong church. Kaya nga pinatay si yung mag-asawa. Diba? Yes, para hindi ma-contaminate. Pero, kung sabihin mo na, paano ba yun? Ang tawag dito? Hindi na ba nag-forgive? Walang problema sa forgiveness. Ibinibigay natin forgiveness. Pero, ito, medyo ingat tayo dito, no? Hindi tayo required i-forgive yung tao na hindi nag-a-ask ng forgiveness. Sorry, medyo hindi popular yun, ano? Pero ako naman, ang point ko kung bakit kahit na hindi pa nag-a-ask ng forgiveness, igawad mo pa rin. Kasi, para kapag humingi na, ready na. Or, kung gaano daw tayo ka-merciful sa ibang tao, ganun din daw magiging merciful si God sa atin. Ikaw, Tomas, ano yung sasabihin mo? Hindi, dun na about sa ganyan. Parang nagsusumbong eh. Hindi kasi, medyo nawawala rin nga din sa mga church. Pero about sa discipline. In fairness, wala pa tayong DNDA. Nabanggit mo wala pa kasi tayong DNDA. Na tinitiwalag nyo ko, wala bang forgiveness ganyan. Hindi, meron kasing discipline sa church. Oo, meron talaga. Merong discipline na behavior? Dapat talaga masunod. At sinasabi, si Jesus din mismo nagsabi. Kasi, di ba, kapag merong yung, halimbawa, may contentions, may conflict kayo, personal, bawa, yung involved dun sa problema sa issue na yon, kayo muna yung mag-usap. Pero kapag hindi na-solve, yung ganong klaseng issues, nang kayong dalawa lamang. magsama ka. Ba't kaya kailangan magsama? Pero hindi ibig sabihin nung binitray ka nung isa. Hindi, kasi kaya siya nagsasama kasi sinusunod lang niya si Lord. At saka ayaw mo kasing pakinggan yung sa isa Kumbaga, meron pa rin kayong conflict eh. May issues pa din eh. Parang tulpo yan eh, no? Magsama ka na isa to be a witness sa inyong dalawa na kasi pwede doon sa dalawa kayo tapos ganito, alam mo ba, kinausap ako ni brother or ni sister ganito yung sinabi niya, ganito. So, walang witness. Hindi natin alam kung ano hindi rin natin alam. So, pwede nga magkaroon ng kampihan nga. Yes, at pwedeng pasubalian yung pinag-usapan yung dalawa. O this time, meron pero, witness. Pero, halimbawa, hindi pa rin na-solve yung, yung issue. Sabihin natin iakit na sa elder, nandiyan na papasok yung elder, kakausapin kayo, ganito, ganyan. And kapag hindi na-resolve pa rin yun, yun na sasabihin sa buong church. Pero not necessarily na binetray. Na pinag-uusapan ka o ginogosip ka. Hindi po ganon. Dahil galit ka eh. Yung ganong klaseng bagay, halimbawa, especially sin. Hindi, kailangan mo diinan eh. Kasi sige, diinan mo. Tingnan natin parang ako hindi ako nagsasalita talaga ng ganito. Normal. Which is actually, I agree. Hindi ako nagsasalita ng ganito. Pero dahil, yun nga, syempre, gusto natin maayos yung church natin na nakaka-glorify tayo kay God.
So, yun. Kumbaga gusto natin ayusin yung ganung bagay. And then, if hindi pa rin talaga nag-repent, dahil doon na sabihin natin, nasabi na sa buo, tapos sinasabi natin na ito yung sinasabi ni God na gawin natin, hindi pa rin siya yun na sinabi ni Jesus na ano mo na siya, treat mo na siya as unbeliever or tax collector. Ganyan. But not necessarily yung kukondem mo siya o ganito. Pag bro, may tanong lang ako, masingit lang. Kapag ba tiniwalag mo yung isang member, hindi na ba siya pwede manumbalik? Pwede. Pwede pa, syempre. Kahit ka even sa INC, merong diba? Paano ba natin tinitreat kasi yung unbeliever and tax mamahalin mo pa collector? din. Diba? Pray for them. Diba? Sabi Pero nga ni kumbaga, Jesus. bagsak na expectation mo sa kanila kasi nga, ang point nun is, hindi naman sila Christian in the first place. Ayun. Ngayon, pakinggan maigi to hindi kasi gossiping yung deliberation. Yung kunwari sasabihin sa pulpit, yung magiging decision na kung ititiwalag, hindi yun gossiping. Nagde-deliberation kayo kung paano i-handle yung case kasi nga, yung isang kumausap hindi ma-handle, yung dalawang kumausap hindi ma-handle, ayaw magpo-correct sa elder, so hindi rin ma-handle. So kaya siya pinag-uusapan not to gossip. Ano i-deal? Meron siyang jury. Pinag-uusapan lang. Nagde-deliberation sila how to handle this case. Parang school Ay nga pala, yung sinasabi natin is sin issue hindi sin sa preference. Hindi to preference sin issue talaga. So, kumbaga, bakit iisipin mo gossiping? The point na ilang tao na kumausap sa'yo, ayaw mo pa rin magbago. I-define nyo nga, sir, yung gossiping. Pag sinabi kasing gossiping, pinag-uusapan nyo yung ibang tao with malice. Or sabihin natin hindi lang with malice, gusto mo pang iangat yung sarili mo. Pwedeng hindi totoo, pwedeng nadagdagan o nabawasan. Na walang consent yung tao na yon na pinag-uusapan siya. Pero yung kunwari ganun, na dito po kami, andito ako para i-remind tayo sa ganito, ganyan-ganyan. Nusunod po natin yung process ng discipline and correction. Aware dapat din si brother o si sister na kinokorek na proseso yun. Na kapag hindi siya nag-repent, iaakyat talaga yan, i-elevate talaga yan. Hindi na, sa workplace lang, hindi nakuha nung immediate na supervisor, i-elevate dun sa susunod na head, then iaakyat hanggang sa makarating ng division, makarating ng region, makarating ng national. Tama. So, ibig sabihin, may ganun talaga. Secular yun, And how much more pa kung kabanalan na simbahan yung nag-iingatan. Naintindihan ko. Siguro sa local church natin, dahil nga iilan lang tayo, magmumukha siyang gossiping. Dahil kapag nalaman ng kaunti, marami na sa atin. Nalaman na lahat. Kasi konti. Pero I assure you sa mga iba nating members, kapag yung mga sensitive naman na topic, kunyari sa mga bago, hindi kaso nga lang, kunyari tayo, okay, malalaman talaga natin kasi tayo nagbibisita. Ano nangyari doon sa bisita? Ano nangyari doon sa ano niya? Actually, kung resolved naman sa level mo, hindi naman di mapag-uusapan Yun yung point doon. Pero kung merong mga issues na sabihin natin na very pressing na hindi kayang ma-resolve nung mismo nag-visit, it's very important na talaga humingi siya ng tulong. Nangihimasok ba tayo? O okay lang ba manghimasok? Sinusunod lang natin kung okay lang ba manghimasok. Doon sa level na maging aware sila na mali, na magkasala. Nung nagpabaptize tayo, lagi natin isinasama yun Inaalaw natin na yung church na i-encourage tayo. That may written ka nun pero consistent yun pag sinasabi, pag nag-baptize inaalaw din natin yung church. Nire-recognize natin. Next time, sir. Nire-recognize natin yung church na i-encourage tayo, i-correct tayo, i-rebuke tayo. Sinabi mo, opo, lahat nung nabaptize sa atin, sinabi nila, yes, dinilubog ka, inangat ka. Nung inangat ka ba, nakalimutan mo na yung statement na yun. So, sana, hindi natin binibigyan ng malis yung mga ganong bagay. Kasi, part yun ng command. Ang problema, kung hindi nga nagbabasa ng Bible, hindi rin binibigyan ng weight yung sinasabi ng Bible, iisipin mo na, hindi, pakabiglang yan sinasabi na yan. Nabibigyan ng malis kasi.
Brad, sa part nating nagvi-visit, nagre-remind, nagko-correct. Ang hirap. Kasi, alam mo yung frustrations na, ganito yung frustration Alam mo yung nagkakamali at nagkakasala na yung kausap mo, hindi lang sa ayaw niyang aminin hindi ganun nababaligtad ka pa na as if ikaw yung mas makasalanan dun sa dinidil mo na issue. Dahil lang sa na-offend or feeling na betray or na i-chismis. Nagets mo? Buti sana yung hindi ko sasabing tama ito, pero buti sana kung hindi lang inadmit Pero yung magagaslight ka pa, mababaligtad na as if ang mas may kasalanan pa, yun ang kokorek. Parang, hindi ka na na-deal. Parang overstretching naman na yun na ang issue nga dito is i-deal yung sin mo. Hindi ka naman tinitiwalag. Hindi ka naman dinidi Kaya nga. Hindi pa ka wala pa nga Wala pa nga Mabait pa nga Sa totoo lang tayo Parang hindi ko kaya sabihin yung mabait pa nga tayo. Kasi ikaw, sir, mabait ka? Hindi ko nakikita mabait ako So, kumbaga... Mabuti ka, mabuti. So, kumbaga... Hindi kind yung tamang term. Parang ang point ko is, saan ba kami lulugar? Bakit parang ang nahiya pa yung nang didiscipline doon sa didiscipline? Baligtad ngayon Di ba sa mga teacher ngayon, sa mga kabataan, di ba ganun? Kapag pinatawag yung magulang, dati sa panahon natin, kapag pinatawag yung, sige ma'am, pagalitan nyo lang yan. Ganun Ay, ngayon, hindi. Ay, napahiya po yung anak nyo, ganito, ganyan. Oo, ngayon, mental health. Oo, may sumusugod na ganun. Kaya nung umpisa ng klase ko, kapatiwakal, de-depress. Umpisa ng klase ko, diretso ko na, hindi po mabait. Yun agad yung diretso ko. Sabi ko sa mga estudyante, hindi ako mabait. Pero hindi ko kayo lolokohin. Kung meron man sa inyo na may mga mental health issue dito, or sabihin natin na na-off or na-offend kayo sa diretso ko magsalita, just talk to me after. Okay. Para aware ako. Pero hindi ko kayo issue-sugar ko, hindi ko kayo bebabyhin. If dito pa lang, hindi nyo na kaya, how much more ka ako sa totoong buhay na yung boss nyo nagmumura, na yung boss nyo talagang dinumero sa inyo, na yung boss nyo talagang binibilangan kayo ng mali, o yung boss nyo hinihiya talaga kayo. Maalala nyo ang pangalang John. Hindi naman yung ganun. Okay. Maalala nyo na pinrepair kayo. Ayun. Sige, tuloy natin para mayari na natin. 14 to 17. Buti na lang wala akong binaptize sa inyo except si Crispus at si Gaius. Kaya walang makakapagsabing binaptize ko kayo para maging disciple ko. Ay, oo nga pala. Binaptize ko rin ang family ni Stephanas. Except sa mga yon, wala na akong maalalang binaptize ko pa. Okay. Hindi ako pinadala ni Christ para magbaptize. Pinadala niya ako para i-preach ang gospel sa simpleng paraan na naiintindihan at hindi kailangang magpa-impress pa. Okay. Ginagawa ko to para hindi maagaw ang atensyon sa kapangyarihan ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Okay. We have to be clear na unang-una sa lahat, si Christ hindi divided. Okay. So, ibig sabihin, kaya nga kinakausap at kinokorek yung mga tao because ayaw nating ma-further divide yung body ni Christ. Kasi nga... Linawin lang natin. Pero kapag doktrina... oo. Talagang very, okay lang ma-divide. Pero kunwari, kaya mo kinokorek o didiscipline yung tao kasi nga, kinoconsider mo siya na part ng body. Yun yung pinopoint natin. And it's more foolish na nagkakampi-kampihan tapos may sinesenter pa tayo na ay ako ang pinakikinggan ko lang si ganito, si Paul lang, si ganito lang, ay ako si ganito lang. Pagpapakita yon ng sorry sa term, pagpapakita yon ng ng pagiging bias mo and immature. Hindi, preference ko lang. Hindi kasi ganun Kunwari, may talagang elder and council sa simbahan, kahit sino doon. Wala kasing tinalaga sa atin. Meron informal kasi. Meron tinalaga sa atin. Kaya nga hindi, kumbaga hindi tayo formal. Kaya parang, wala naman siguro yun. Wala namang formal na music. May tinalaga sa atin. Ayaw lang i-acknowledge. Okay. Yun. Ngayon, hindi na fault nung nagtalaga at nung itinalaga yung ganun. Kundi dun sa ayaw dun sa talagang may... hindi naman yung hindi naman yung abuse na submit to authority Ang pinupunto dito is at least i-respect mo na lang. Yung ganun na yung sineshare niya sa'yo is hindi bias sa word ni God.
Kung opinion mo, pwede, no? Kung opinion ko sana or advice ko sana, yung sinasabi ko, pwede mong hindi pakinggan. Pero kapag word naman na ni God, mahiya Doon naman. tayo magkaroon ng one mind. Mahiya naman tayo na pati yun is, kasi at the end of the day, hindi na yung nag-share ang binabangga mo talaga doon. Ang binabangga mo na is yung direct Yung na Diyos. command or word ni God. Naway huwag. Sige, Ngayon, Tomas. buti na nga lang nga. Kasi ginagawa lang issue sa baptize eh. Buti na nga lang daw, wala siyang, Binaptize. kung meron man, mga piling tao lang. Pero hindi yun yung highlight. Baptism is not a prerequisite to salvation. Ano ba nangyayari? Para naging bragging rights yung kung sino nagbaptize sa kanila? Pinang-aangas nila. Ibig sabihin, dun sila part. O yun yung nagdi-disciple sa kanila. Parang ganun. Soul leader. Di ba may kanya-kanya silang, pag si Paul, eto kasi yun. Pag si Apollos, magilas So kasi. dito, yung mga taga-Corinto, meron silang ganun na, sino kayo nagbaptize sa akin? Sayang, dapat siya na nagbaptize sa akin. Ang nagbaptize lang sa akin, si Junjun. May ganito pa nga sino sa leader mo? Sige na. Magaling yan. Di ba? Merong, parang may notable. Pero pag ito, nagbaptize siya, okay, sino ba yun? Si ganito, ganyan. Okay. Wala na, alam sila. Bait. Mabait yan. Masipag yan. Si Sir John, iba yan. Hindi yan mabait. Ikaw, Tomas, meron ka bang masasabi? Parting na ba tayo? Wala pa. Wala pa naman. Ikaw, bahala ka. Pero kasi yun depende, human nature kasi yan, yung parang gusto natin na may inaano tayo. Ina-esteem. Ina-esteem na ibang tao parang yung ngayon, ginagawa. Si Sir John. Si Sir John, lagi ka ganun naman kasing ganun. Kumbaga, estimable ka. Kung may word man na ganun. Pero yun nga, pero ilagay nga natin sa tamang lugar. Na, syempre, pwede naman talaga tayo mag-esteem ng ibang tao. Pero not necessarily na inaangat na natin siya talaga sa lahat. Hindi, mali naman kasi talaga yun. Guilty no? Guilty lahat no? Mali naman kasi talaga yun. Si Sir John sa lahat. Okay. Pero si Sir John, kahit inangat mo talaga. Sige, doon na lang tayo sa kasunod na na mga na explanation. Katulad Sige, nito, sir. pag sineshare daw natin yung gospel, be reminded na hindi sa sarili nating wisdom. Kahit alam na natin, Nakaka-encourage yung sobra. Kasi Kahit- ako, halimbawa ako, hindi naman ako magalit talaga magsalita. Tsaka, pag nagsasalita may pa ako, naalala ako. Hindi, sige, Wala tuloy yun, mo sir. lang. Okay, sige. Wala pa yun. ano lang yun, kayabangan ko lang talaga. Okay, sige. Ang yabang ko lang talaga nun. Yung Mga para, paul mo, hindi, sa mga nakakarinig. Kasi dati po, meron akong pride din talaga na dapat ako yung nag-share, dapat ako yung nagsalitang ganyan. Ngayon wala na Kasi mas talaga. marami kong alam dyan, ganyan. Pero yung mga sineshare ko naman talaga, hindi naman ako maintindihan ng mga tao. Kumbaga, Pero hindi ko talaga naintindihan yun. Tapos kumbaga, alam ko, ko sa kanya, gano'n na ba ako ka-egot? Para ba't napaka-technical lo? Hindi, totoo. Yun yung naramdaman ko na nag-share siya na napaka-technical ba siya niya. Yung may Calvinist era mo. sabi kong gano'n. Ganun ba kababawlay alam ko sa Bible? Bakit hindi ko naiintindihan? May ganun background. Anyway, asan na yung point ko? Asan na yung line of thought? Yung inaangat sa lahat. Yun. Mayabang ka. Mayabang ka may pride ka. Ayun, yung about sa speaking nga. Yung sa Andun pa yung wisdom. nanginginig-ginig pa nga yung boses kapag nagsasalitang ganyan. So, sa pag-share, yun nga, yung nababanggit ni Kuya Joe dati na hindi mo naman kailangang galingan talaga sa pag-share. Paano kung magaling ka talaga? Natural mo yun. Natural. Parang si Paul. Pagkatapos parang si tapos Paul. Hindi, kumbaga hindi mo siya dadalhin sa Matalino ko kasi. Di ba may ganun? Kunyari, natural lang magaling ako magsalita. Alam mo, brother, hindi dapat sa salita Di ba? Ma-judge ka na. Paano si Paul? O gulo, no? Nagkaroon ng kampiyan. Hindi. Kumbaga, sabihin mo kung ano sinasabi ng Bible. Paliwanag mo lang kung paano siya talaga pinapaliwanag. Okay. Hindi mo na kailangan dagdagan ng kung ano-anong kalandian. Hindi, kasi ganito. minsan ganun ginagawa, di ba? Para lang umaba, para lang sabihin mo gumanda, yung ano mo.
Paano nga kung Sinusunod- maganda talaga yung pagkaka-explain, talagang... Then, salamat sa Diyos na... Grace yun ni God. Oo. Oo. Nasa Pero tao meron na lang ganun yun. talaga na maganda talaga Kaya si Sir John, magaling magsalita, Pwede mo Give naman yun eh. pwede Give mo out bang teaching sabihin yun eh. na kay Sir John na, alam mo Sir John, hindi dapat talino eh. Brad. Hindi eloquence eh. Brad, di ka sure kasi kung estudyante mo ako, Pero sabihin yun nila, nga. napakadiretso ako magsalita. Magaling ka nga. Yun nga ang magaling. Pero yung simpleng pagte-testify about telling yung kung anong ginawa sa iyo ni God, yun na yun eh. Yung sinasabi ni Kuya John na kung hindi ka man talaga knowledgeable sa scriptures, pero alam mong binago ka ni God, na kumilos sa'yo si God, Doon ka mag-start. Doon ka mag-start, mag-testimony Sinabi ka. kasi dito ni Pablo, hindi kasi para magpa-impress siya. Yes. Ayun. Kasi pwede kang mag-share na nagpa-impress ka. Ah. Kunyari, naranasan ko to, ewan ko kung kayo. Kunyari, nung college, kapag nag-share ka, godly to. Single na godly na lalaki. Di ba? Ibang dating, di ba, Okay. bro? Okay, ngayon, let's not remove the fact na wala naman na kasi talagang, kung sa secular lang Okay. tsaka carnal lang, wala namang nang kailangan patunayan si San Pablo. Oh, Talino. ang dami niyang Kasi, bragging. Marami siyang bragging rights sa totoo lang talaga. Mm. Pero napaka-humble na sabihin niya na I consider them rubbish. Para lang ma-attain niya yung totoong karunungan, which is si Christ. So, Actually, yun yung sinasabi niya, forgetting the past. strain forward on what is ahead. Yun yung konteksto niya nun. Yung napakaganda niyang past. Yun ang konteksto niya. Yun, napaka-religious niyang Oo. past. Yun. Napaka-highly esteemed. Yun pala yung tamang term. Pero syempre, kasama din doon yung kung ano man yung sin Iba din, na incur niya against sa Christian world noong time na yun, nung hindi pa siya woke. Part din yun. Hindi pa siya ng past woke, niya. ano? Okay. So, in short, Lagumin na ba? lagi daw tayo maging dependent. Kahit na alam mo na i-share mo. Kapag kasi walang effect yung sinishare mo kasi hindi ka nga nag-depend kay God, talagang mangyayari. Kung ibubuod ko ba ang ating pag-uusap ngayon, kampihan sa simbahan. Siyempre, ayaw natin yan. Ayaw talaga natin. Ayaw talaga natin. Ano ang, bakit nagkakaroon ng kampihan? Hindi sa Bible bumase Oo. ang mga ibang tao. Yes. Diba? Exactly. Oo. Kaya nagkaroon ng kampihan. Yes. Pwede. Naiisip kasi ng iba, Kasi parang sa tingin ko, it's sir, an kapag attack. preference lang, kunyari preference lang, mababaw eh. Mukhang mababaw. hindi siya issue eh. Kung Oo. preference lang, wala problema. Kayang palagpasin. Pero kung sin issue, yun yung dinidil. Ang problema doon, kaya nagkaroon ng kampihan, may mga nagko-compromise na nagkakampi. Oo, pwede din yun. Palakasan, pity party. Oo, ganun. pwede din yun. Or Pero namang mga nagko-correct na nagkakampihan. Pwede din yun. Or sabihin natin na akala kasi nila it's an attack. When in fact, dineliver mo lang naman kung ano yung diretsong sinasabi nung Hindi siya Bible. personal na... Personal, pero hindi... Kumbaga, hindi sa opinion nung nag-share. Yun talagang sinasabi nung word ni God. Ngayon, kung mabigat ang salita ng Diyos para sa atin, marirecognize natin yun. Pero kung ayaw talaga natin magpa-correct at compromiser tayo, kahit na i-summarize mo pa yung word ni God sa kanila, o basahan mo pa sila ng Bible, mag-prepare kayong ma-DA pag ganun. yun na nga eh, kasi. Baka ganun ang mangyayari. Oo. Kung nag-DA yung search nyo. Kung nagdi-DA yung church, when supposedly, talaga naman nandi-discipline dapat yung church. O sige, tatapusin natin ang episode na ito sa panghuling mga kataga ni Brother Tomas. Oo naman. Sige na, Tomas. Ikaw na kasi Ikaw na kanina pa ako tumapos. nag-share. Ano tumapos? Na, Kinabahan siya. Lagumin mo lang. Tapos ano yung essence ng pinag-usapan natin? Oo. Para na-consume ka. Hindi naman. Okay. hindi, naniniwala naman ako kasi sa sa prayer ni Jesus. Yes. Na ang prayer niya, Father, let them be united. And di yun yung pinaka-prayer niya, pero yun yung essence na tayo is magiging one talaga in Christ.
So, whatever happens or whatever issue man yung maganap sa atin, if we are in Christ, yung mga ganung bagay, I believe, masusolve naman. Ayun. Napakaganda. Napaka-hopeful. Kasi promise yun ni God, promise yun ni Christ. Yes. And si Christ mismo yung nag-pray. And I believe, sinagot yun ni God. Yeah. Amen. Amen. So, yun. So, daanan lamang natin ang prosesong ito at tayo magpatuloy sa Panginoon. Amen. Napakaganda, no? Very good. O, yun lang, guys. Thank you. God bless.